Okay. Yung sa ano po, pag nag-file na po yung, pag na-file po yung ano, yung impeachment complaint naman against the Vice President, pagpalo ng Feb 6 or after that, how do you imagine that, no? The House tackling two impeachment cases at the same time. Yun nga eh. This is the first time na yung number 1 at number 2 na pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno ay sabay na pinaila ng impeachment. Dati, yung Pangulo lamang, kadalasan yung Pangulo ang napapaila. No? So, eto talaga, medyo dito magkakaroon ng masasabi natin yung mga congressman dito, titignan din siyempre yung 2028. Marami rin medyo mag-aalinlangan. So, plus yung partido rin, siyempre, titignan din, magkukonsultahan din. At the end of the day, Christian, alam naman natin, it's a numbers game. It's a Sa numbers ngayon, game. So, opo. Sa ngayon ba, kumusta po ba sa tingin ninyo yung kapit, impluensya at lakas ng Pangulo dyan po sa House? Is he still that powerful over the House or hindi na masyado? Nabawasan kahit papaano? well, unang-una, maraming bago ngayon eh. So, isang factor yan. Yung maraming bagong mga miyembro, mga new fight. Pangalawa, meron nga tayong issue na kinakaharap. Pangatlo, yung 2028. But at the end of the day, sa tingin ko, yung Pangulo, nandoon pa rin yung kanyang, yung mayorya, nandoon pa rin. Bagamat sinasabi na, siyempre iba sinasabi na second half, lame duck na ang Pangulo. Pero sa nangyayari ngayon, sa tingin ko, nandoon pa rin yung lakas ng ating Pangulo. Sa tingin niyo po ba medyo papunta na siya ron sa lame duck face or not necessarily? Parang hindi pa rin eh. Dahil sa ngayon medyo mahirap pa tansyahin dahil yung presidente at saka yung vice president parehas ngayon na nakaharap sa publiko ngayon, no? At ito nga yung questionable nga yung kanilang posisyon ngayon ay kino-question through impeachment. So may mga issue na mabibigat na binabato sa kanila. Kaya masasabi natin na medyo babalansehin pa natin lahat yan. Titignan natin. Yung Quadcom po, no? Napakaraming pasabog nung panahon ng Quadcom. Tapos nung kayo rin po, no? Yung Committee on Good Government nag-imbestiga, hindi po ba? Involving the Vice President. Will there be a resumption of such investigation soon? Wala pa sa akin sinasabi. Wala pa akong nalalaman tungkol dyan. Sa Quadcom, kasi bago na yung composition ngayon, halos lahat ng mga miyembro ng Quadcom nawala na, yung mga original. Tanging si Chairman Benny Abante na lang ang natitira. Wala na nag-end ng term si Congressman Ace Barbers, ganoon din si Congressman Paduano, ganoon din si Congressman Dan. At yung senior vice chair naman, alam naman po natin si Congressman Acop, kamakailan lamang, sumakibilang buhay na. So, sa ngayon, si Congressman Abante na lang na natitira na original. Pero kayo po, dito sa committee na hinahawakan ninyo, di ba? Very instrumental yung pagsilip ninyo dito sa confidential funds, di ba? Yung mga Mary Grace Piatos. Kung kayo masusunod, no? Would you prefer na ituloy po yan? Alam mo, Christian, yung sa akin kasi, nung nag-conduct tayo ng committee hearing, I would say na maliwanag yung ebidensya eh. So, it just so happened na pagdating nung isinampa ito sa Senate, for some reason, yung forthwith hindi natuloy. So, kung yun sana, at eto pa nga, ngayon, inaantay pa natin through motion for reconsideration yung isang damakmak na panibagong mga guidelines na inilabas ng Korte Suprema. So with that, parang medyo nakakalungkot yung nangyari. Pero kasi personally, nung kinandak naman natin at nasaksihan naman ng taong bayan, no, kung gaano kabigat
yung mga naging aligasyon noon, mga naging akusasyon, at ito yung mga naging konteksto o laman ng articles of impeachment na isinampas sa ating Vice Presidente. Kung ito sana ay binigyan ng pagkakataon na mag-proceed sa trial, so sa tingin ko maganda ang magiging tsansa nito. Kaso nga po, nire-interpret ni Chis Escudero bilang nooy Senate President yung definition ng forthwith. Tapos eventually, sa tagal-tagal ng pagkaladkad nila sa kanilang mga paa para gawin yung kanilang trabaho, dumating naman yung Supreme Court decision na malaking tulong naman sa mga senador na in the first place, ayaw i-conduct yung trial. Hindi po ba? Ako na nag-articulate nung nangyari. Hindi po ba? Pero ngayon, ang pagkakaiba, di ba, sinabi naman ng bagong Senate President, si Tito Soto, kikilos sila dyan forthwith, di ba? Pero ang problema, dadaan pa rin po yan dyan sa House of Representatives. At mas marami po requirements, hindi po ba yung Korte Suprema. And I think that decision holds, hindi po ba? Until, let's say, if... Mag-grant yung MR. Opo, if they grant the MR, hindi po ba? Yun nga po. So, anong very, tingin nyo? Very challenging to. Very challenging itong impeachment ngayon dahil sa bagong mga guidelines ng ating Korte Suprema. Kayo po ba personally, medyo tinatabangan na rin po ba kayo dito sa impeachment? Whether against the President or the Vice President? Christian, kung titignan mo yung guidelines na binigay ng Korte Suprema, parang ayaw eh. Parang alam mo yung impeachment kasi, kaya nga yan na ibinigay sa atin no, sa Kamara. It's a sui generis, 'di ba? Namumukod tayo. Para kami yung mag-set ng guidelines. Nangyari ang Korte Suprema dapat nag-i-interpret lamang. Pero sa nangyari po ngayon, may guidelines na talaga na inilabas na medyo hirap. Ang daming inilabas na mga guidelines na medyo sa tingin ko kung yun ang susundin lahat, baka medyo magkaroon tayo ng challenge talaga sa mga impeachment. Unlike before, kung makikita ninyo yung mga impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada, ni dating Chief Justice na isampa. At talaga naman pinanood ito ng taong bayan at nakita natin kung paano nag-unfold yung history natin. Basically kasi sa mga baka nakalimot na po yung ibang mga viewers natin ngayon, no? Yung option ng express lane para sa impeachment case, para diretso na sa Senado, para kumilos sila forthwith, halos tinanggal virtually ng Korte Suprema, hindi po ba? Tinanggal yung option na yon. Pero on the flip side, sige, go ahead, sir. Kasi alam mo, Christian, yung sinabi na yung exclusive power to initiate nasa House. Opo, malinaw yan. These guidelines, parang nawala na sa amin yung exclusive power para sa initiation. Diba? Kasi kailangan, parang nangyari, exclusive power nasa House, provided sundin ninyo to. Mahabang-mahaba. Diba? So parang gano'n nangyari. So, ewan ko kung paano uusad ito. Tingnan natin. May pinagtataka lang ako, no? Thinking out loud, Congressman. Sa bilis ng pagkilos ng Korte Suprema doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, bakit tila ganun naman sila kabagal sa pagkilos doon sa motion for reconsideration? Do you also share that observation? Christian, hindi ko masasagot. With all due respect, siyempre, bilang isang abogado, tayo ay napapaloob pa rin ng Korte Suprema. Na-realize ko, baka mapatrouble kayo. I'm just thinking out loud, pero yun ang observation ko. And I think hindi na observation ng marami sa ating mga kababayan. Di ba, ang bilis eh. Pero bakit sa motion for reconsideration, may forthwith yung yung pagsagot nila, paglabas nila ng desisyon. Unless the objective was already achieved, no? Okay. Anyway, on the flip side, no, isa sa mga, itong argument na to, nadinig ko na rin to kay former Senator Sonny Trillanes, no? Para sinasabi niya, okay, nagbigay ng additional guidelines yung Korte Suprema
Pero on the flip side, para magkakaroon na ng hearing eh. Magkakaroon na ng virtual trial, quote-unquote, dyan sa House of Representatives. At doon na magkakalabasan ng ebidensya kung meron man. At kung talagang lumabas na matibay ebidensya, let's say, against the President or the Vice President, eh makocompel yung House to actually constitute the articles of impeachment and elevate them to the Senate. Hindi po ba? Well, gano'n naman talaga dahil ang mangyayari naman talaga dito sa amin, no, like for example, nag-file na sa kagaya ngayon, may nag-file ng articles of impeachment sa ating nag-file ng complaint, Oh, no, impeachment complaint pa lang. the president. So, dalawa yung po pwede dapat mangyari. So, una, it's either i-refer yan sa Committee on Justice, no? So, at doon titignan kung may sufficient inform and substance. Or, yung pangalawang ruta, yung ginawa namin dati, is via one-third vote ng buong via resolution ng buong Kamara, po pwede na namin na isampa sa Senado. Which is, ganun din naman ang nangyari doon sa impeachment ni dating Pangulo. Pero ngayon, dahil nga sa mga alituntunin, parang tinanggal na yung pangalawa. Mm-mm. Tinanggal nga yung express lane. Yes, tinanggal yung pangalawang option. Mm.